Hi guys! Welcome back again dito sa akin channel, and for today's video, i-share ko ulit sa inyo kung magkano na nga ba ang binayaran ko ngayon taong 2024 sa PhilHealth. And yes, tama kayo nang narinig, nagbabayad ako ng aking PhilHealth simula nung ako ay nag-resign doon sa dating employer ko. Ako ay, ano ba tawag doon? Individual payee? Hindi, basahin natin dito. Ang tawag sa akin ay informal sector. So, individual. Wala akong employer. So, ayan, ang ating resibo. At sinuwerte ako kasi nga, konti lang yung pila kanina. Parang mga yung payment nasa 6 lang yata kami. Pero yung sa ibang transaction, ang haba ng pila niya hanggang sa labas. Hindi kagaya sa 13, dati doon ako nagbabayad. Okay, kung tiga Dasmariñas kayo, sa Litran kayo magbayad. Pero kung nasa 13 na kayo, doon na kayo sa 13 kasi nga malapit sa inyo. Dati kasi sa 13 ako nagbabayad, sobrang hassle kasi isa lang yung pila nila. Nakiusap pa ako dati kay Kuya Guard. Sinabi ko, Kuya, walang pila sa payment. Pwede po ba na ako ay magbayad na? Kasi yung mga nasa harapan kong pagkahaba ng pila, iba naman yung kanilang transaction. Hindi daw pwede, kailangan kong ubusin yon. Nawindang ako kay kuya. Sabi ko, sana kung pinabayad mo ako, may ginagawa yung payment personnel doon at sana nakabawas na ako sa pila. So simula noon, nung may nagsabi sa akin sa Litran daw ay bukod ang pila ng payment sa ibang transaction, and ayun nga, totoo ang chismis. At ang babait ng mga gwardya doon sa Litran. Yes! Palakpakan! And hindi pa yan. Alam nyo ba, sa Litran, PhilHealth, ay mayroon silang libreng pakape. Meron silang libreng pa-candy. Oh, saka pa. Kaya lang, kanina dahil maliit nga lang yung pila namin, gusto ko siyang itry, hindi ko na siya na-try. Pero mayroong iba doon, dahil nga mahaba yung pila ng ibang transaction, saludo ako sa taga PhilHealth ng Salitran, ang babait ng personnel nyo. Yes, unlike sa 13, sa guard pa lang, ang hirap pakiusapan. Kahit na walang pila doon sa window ng payment, payment ako, yung mga nasa harapan ko, iba yung transaction. Sana nabawasan na ng pila, di ba? Dapat iba yung pila ng payment sa mga transaction kasi mas marami yung sa mga nagtatransact doon, unlike sa payment, medyo mabilis lang kasi pag sa payment. So ayun na nga. Magkano na nga ba yung binayaran ko ngayong taong 2024 sa PhilHealth? Again, saludo sa PhilHealth Salitran, Dasmariñas, Cavite. Ang bait ng guard, ang bait ni ate doon na siya yung nag-aayos ng pila, chinecheck yung mga papel. Okay na to. Okay, ito na. Ang binayaran ko, ako kasi kapag nagbabayad ako ng PhilHealth, ay na siya, buong taon, para hindi na ako pabalik-balik. So, January, basta pagbago ang taon, January, yung alam kong bukas na sila, ay pumupunta na ako. Yes, para, alam mo yun, matapos ko agad yung nasa mga calendar ko, okay, bayad ng Amilyar ko, okay, bayad na ang PhilHealth ko, ang SS namin is bayad na, lahat yun ay nasa calendar ko, chinecheck ko kapag natapos ko na. At ito nga, natapos na ako, sinabay ko na sa pagbabayad ko sa Amilyar, sa munisipyo ng Dasmariñas, at swerte ako, ang onti na naman ng pila. Ito na nga, ang binayaran ko para sa buwan ng January hanggang December 31, 2024 ay, pakita ko sa inyo. Meron bang mahalaga rito? Wait, tingnan natin. Okay, wala naman. Okay, ito yung binayaran ko. Makita nyo? 6,000 pesos. Isang taon na yun ha. So, ang kanyang buwanan ay 500 pesos. Parang last year, 400 lang yata. Kasi, eto to. Ang aking resibo last year ay 4,800. Tingnan nyo. Oh, ito yung resibo ko last year. Oh, ayan. 4,800 lang yung binayaran ko. At nung 2020, pataas nga siya ng pataas eh. 2023. Tapos nung 2022, ang binayaran ko naman ay 3,800. Ito naman yung 2022. 3,800. O, diba? Tapos nung 2021, alam nyo, magbayad kayo ng PhilHealth mga Maricoy.
2-4. Bakit 2-4 lang to, Daisy? Hindi. Dito kasi ako nagsimula na parang, quarter ko siya. Napagod ako. Kaya sabi ko, yearly ko na lang siya babayaran. Okay, eto, isang mahalagang, ko lang sa inyo, na-experience ko, mahalagang mai-share ko sa inyo. Alam niyo ba yun nga dati, meron akong employer, which is yung Maxim. Thank you, Maxim, na ngayon ay analog na. Siyempre, 13 years yata ako doon. So, dire-diretso yun. Meron akong PhilHealth. Hanggang sa, nung nag-BSP ako sa kanila, Voluntary Separation Program, nagkaroon sila ng gano'n, na kapag ikaw ay 10 years and above, pwede ka na mag-resign sa kanila na free yung tax. So, nag-avail ako noon kasi siyempre nang hinahin din naman ako. And alam niyo ba, nung pagka-avail ko noon, hindi na ako nakapagbayad ng PhilHealth. Oo. Kasi akala ko magagamit ko pa yung PhilHealth. Siguro after mga 1 year, gano'n, nagkasakit yung anak ko. So, dinala ko sa UMC yung anak ko. Malakas yung loob ko na, okay, may PhilHealth ako kasi 13 years ko itong dire-diretso yung nabayaran. Alam niyo ba, hindi siya na-cover. Kasi sabi, 1 taon na yung yung hindi ko nabayaran. So, dapat nabayaran ko 1 taon. Sabi ko, ma'am, sir, kahit 13 years dire-diretso, hindi daw pwede yun. So, doon natuto ako. Sabi ko, sige, bayaran ko yung PhilHealth ko. Noong pagkalabas namin mismo sa hospital, binayaran ko talaga sa sa 13. Sa 13 ko siya binayaran ng una doon nga ako na windang-windang sa 13 dahil ang init-init na tapos wala silang libreng pa-kape at pa-candy unlike sa Salitran, PhilHealth meron. Kaya kung taga Dasma, punta na sa Salitran para makapagkape at candy kahit hindi ka taga Dasma. Kung gusto mo doon para maigsi lang pila. Kahit mahabang pila, okay lang kasi malamig. Unlike sa 13, init, di ba? And ayun na nga, simula noon, di ba nagkaroon ng dito, usapin na yung pera daw natin sa PhilHealth ay ginastos daw ng mga empleyado ng PhilHealth. Alam niyo sa akin, wala yon. Oo, alam niyo kung bakit? Basta ako, nagbabayad ako sa kanila ng tapat, ng wagas, at hindi ko magagamit ang PhilHealth. Ayaw kong magamit ang PhilHealth. Kahit na ako'y nagbabayad sa kanila, okay lang sa akin yun, mga Maricoy. Kailangan, magic sa akin yun. Kapag ako'y nagbabayad, hindi nagkakasakit ang pamilya ko. So, sino na ba yung ito kagaya nito 6,000. Unlike naman sa magbabayad ako ng 20,000 ng bill sa hospital, 'di ba? Tapos nagkasakit pa yung anak ko, tapos na-stress pa ako, 'di ba? Na problema, yung anak ko nangayayat, hindi kumain, 'di ba? So ayoko. Kaya sabi ko sa sarili ko, ito yung mindset ko. Magbayad ka, Daisy, at lagi mong isipin na wag mo nang gamitin ang PhilHealth mo. Wag mong gagamitin yan kahit kailan. Magbayad ka na lang ng magbayad. Pinakatulong na rin natin yan sa mga taong kagaya ng ate ko. Nag-dialysis yung ate ko kasi nagkaroon siya sa kidney. Pero 3 months lang yung tinigal niya and at least nagamit niya yung PhilHealth. Lalo ngayon, meron ako nakausap na dialysis patient, yung asawa niya, tiga Sampaloc po siya, Dasmariñas din. At ang sabi niya, medyo humaba na daw yung hindi ko masyadong may paliwanag sa inyo, pero sabi niya sa akin, medyo humaba na daw yung gamit nila ng PhilHealth. Oh, di ba? Very good yun! Kasi nga nakaka-relate ako dahil meron akong ate na namatay dahil sa kidney. So, ayun, okay lang. Iba na lang ang gumamit. Basta wag ako ang gagamit at wag ang pamilya ko. Magbabayad ako, yes, okay lang po yun. Wag lang magbayad ng malaking bill. And wag lang magkasakit ang aking anak. Magic ko yan. Magbayad ka, Daisy. Magbayad ka. So, ayun. Always be positive, mga Maricoy. Ha? Maganda. Maging positibo tayo sa buhay. Kaya kung di ka pa nagbabayad, magbayad ka na sa PhilHealth. Now na. Doon ka sa Litran, PhilHealth Dasmariñas para may libreng kape, may libreng candy at mabait ang mga guard tsaka yung mga employee nila doon. Yes, mga Maricoy. Siguro natapat lang ako sa mabait pero lahat naman sila nakita ko mababait naman sila doon. So, bayad ka na ng PhilHealth kasi magic yan sa atin para hindi natin magamit. Hindi tayo magkasakit at ang pamilya natin. Yan lang guys sa ngayon. Babu!